Tiyak na nagtatanong na ang regular na manonood ng mga awit ni Yasha Kosyak kung nasaan ako at anong ginagawa ko. Nagtatrabaho ako ngayon sa bagong lugar at proyekto na iba sa aking bahay sa halagang $1,000. Tama ka, kakaiba talaga ito. Hindi ako nagsimula ng bagong proyekto o naging OFW, nagpasya lang akong tumulong sa kaibigan. Ang murang paraan ng pagdatayo ay lalong sumisikat. Narito ang bagong impormasyon sa makabagong paraan. Noong makalawang taon, sinubukan ng kaibigan kong si Constantine gumawa ng pader ng gusali gamit ang napaka-technological na paraan. Hindi nakala ni Constantine na mabilis at madali palang gawin ang insulated, matibay at murang pader ng unang palapag. Kaya hindi siya handa sa susunod na hakbang dahil kailangan pa rin ng naipong resources kahit mura ang pagtatayo. Matapos makahinga ng maluwag at makakuha ng sapat na kagamitan at materyales, ipinagpatuloy niya ang murang proyekto. Mukhang balak na kaibigan ko magtiyan ng gusali may ilang palapag gamit ang naipong Penoplex bilang pangunahing materyales. Pag-usapan natin isa-isa ang mga detalye. Kamusta sa lahat? Magkakaibigan, para mabisita si Constantine, bumiyahe ako ng mahigit 30 first papunta sa kalsada ng Belarus. Sa Gnobrus, may bagong tulay na itinayo na tumatawid sa ilog Bersina. Giniba na ang luma at may ginagawa ng bago sa lugar nito. Napakaganda ng pamumulaklak ng raps sa atin tuwing Mayo. Ang rapeseed ay mainam na patabang pananim. Hilaw na materyales para sa langis ng halaman mula raps at base ng biodiesel. May video rin sa channel ko kung paano itinaya ni Constantine ang unang palapag. Gumamit ng matibay na plaster mesh mula fiberglass at pandikit para sa thermal insulation ng Penoplex. Dati, kahit paano natulungan ko siya. Para sigurado, ilalagay ko ang link ng video na yon sa ilalim ng video na ito. At ngayon ay papasok ko muna ang usapan sa mayakda. Constantine, anong tawag sa teknolohiya ninyo sa insulasyon o konstruksyon? Ang dati kong di tradisyonal na teknolohiya sa konstruksyon ay naging tradisyonal na rin mayon. Dahil kahit sinabi kong huwag tularan, marami pa rin gumaya kahit isang taon na akong hindi nagtayo. At nagtagumpay sila. Hindi ko alam ang tawag dito nun, pero ngayon tinatawag na itong corset na teknolohiya. Sa totoo lang, parang katulad lang ito ng ginamit natin sa paggawa gamit ang extruded polystyrene foam. Pero dito, may corset na ngayon na akala ng iba ay balangkas. Ito ay tabla, nakikita ko. Oo, pero akala ng mga baguhan balangkas ito, pero corset talaga. Ano ang pagkakaiba? Ang balangkas ay kayang magdala ng bigat at doon nakakabit ang lahat ng iba pa. Ang bigat ay pangunahing dinadala ng extruded polystyrene foam na may mesh at pandikit at sa inaharap ay lalagyan ng makapal na konkretong palitada sa pagitan ng mga tabla. Makapal sa palitada, manipis sa panel. Sa totoo lang, may teknolohiya na kung saan kapag 5 cm ang kapal ng palitada ayon sa mga pamantayan ng GOST, konkretong palitada na may kasamang pinagdugtong na wire mesh, pwedeng magtayo ng hanggang 9 na palapag sa ganitong paraan. Nasa Ghost at Snip ito, pwede ninyong tingnan. Kapal ng palitada saan? Sa XPS? Oo. Pati na rin sa styrofoam. Hanggang 9 na palapag. Oo, dahil nagkaroon ako ng Telegram channel na Tatay sa Bukid, dun sa chat pwedeng magtanong ng maraming bagay at may mga taong marunong na sumasagot, hindi lang ako. Sumasagot din ako sa lahat pero may mas matalino pa sa akin dun. O kaya maliit lang ang mga palapag. O kaya may mga tao na hindi ka nais-nais na dapat paalisin. Anong mga tao? Hindi ka nais-nais. Doon ang bahay ninyo? Itinayo niya batay sa snip ng siyam na palapag. Mas hindi ka nais-nais ang tao, mas mataas siya nilalagay. Nagpahayag ng pagduluda ang boses mula sa itaas sa kwento ni Constantine tungkol sa pamamaraan, tungkol sa pagtatayo ng matataas na gusali. Narito naman ang mga eksena ng pag-install ng nagpapalakas ng corset. Dahil sa ganitong konstruksyon, walang thermal bridges tulad ng karaniwan sa mga bahay na may balangkas. Dahil buo ang pader na Penoplex na pinatibay ng fiberglass mesh at pandikit. Ayan, tapos na. Heto ang pangalawang tabla. Sa loob, kinabitan ng tornilyo ang labas. At naputol ang mga tornilyo.
Ganyan siya humahawak, kumbaga. Kung pinapaganda na natin, sabi ko, sana kahit papaano may silbi pa rin. Ito ang lahat ng nagpapatibay. Anong silbi? Silbi? Para lang siguro sa hangin. Maliit na panlaban dito. Sa patag, dapat bumaluktot ito. Pero kahit paano, may tutulong magpanatili habang ginagawa ang ikalawang palapag. Paggawa ng ikalawang palapag, oo. At kapag na-plaster ko na ito, mas magiging matibay pa ito. Kailangan lang talaga ng oras dito mga 30 araw para tumigas at tuluyang mag-set ang semento. At pagkatapos, sa madaling salita, nagpasya akong paikliin ng oras sa ganitong paraan. Sa pamamagitan ng korset, pinapabilis mo ba ang oras? Oo, palagi kong pinapabilis ang oras at binabawasan ang gastos, kaya mas kaunti na lang ang plaster na kailangan. Ang tabla ay pangatlo o pang-apat na klase na nabili ko sa pinakamurang presyo na pwedeng bilhin sa tablerya. Yung gawa na kasi hindi custom made, kaya mas mura ko nakuha. At ang layunin ko ay hindi naman talaga sundin yung kung ano mga teknolohiya na iniisip ng mga tao, kundi mas mura at matipid na paraan ng pagtatayo ang gusto ko. Siyempre, dapat mainit pa rin sa bahay. Sapat ang kapal ng XPS na ito para uminit sa loob. Ayon sa mga pamantayan, kahit ang insulation ng bubong ay mula 100 at 20 hanggang 150 mm gamit ang XPS, hindi alintana ang reyon. Hindi ito yung styrofoam na nilulusutan ng hangin. Sa Europa, ginagamit nila ang 20 cm ng styrofoam pang-insulate ng bahay. Kahit sa Poland, mahalaga sa kanilang init. Mas mura para sa kanila na i-insulate lahat kaysa magpainit. Doon, walang nag-iisip na hindi humihinga ang bahay na yan. Walang siwang, walang hangin na pumapasok, pero normal na tirahan pa rin. At may sistema ng ventilasyon. Dito sa atin, magkakaroon din tayo ng sistema ng ventilasyon. Kahit na maglagay tayo ng karaniwang kalana de kahoy, may chimney naman yon at yun na ang ventilasyon. Ibig sabihin, may exhaust na. Nasa ibaba ito, kaya mas malinis ang daloy ng hangin kaysa kung walang kalan. Plus na ito. Kailangan din ng air intake pero lahat ng ito kayang ayusin. Sa tingin ko, maayos ang paghinga, lalo na sa probinsya dahil mas madalas kang huminga ng hangin sa labas kaysa manatili sa loob ng bahay. At sa loob ng bahay, sinusubukan mong huwag huminga. Mapapansin mong mahilig magbiro ang kaibigan ko. Ang nakukuha natin sa teknolohiyang korset ay ang mga sulok na ito na nagbibigay ng matibay na suporta. Pero kung mapapansin ninyo, halos wala silang tinatamaan o sandalan. XPS. At sa itaas, halos sumasayad na sila sa wall plate. Что касается малого лата. Ibig sabihin, sa ilang bahagi, hindi pa nga sila nagkakadikit. Kinabit namin gamit ang foam at tornilyo na binali ko kinalaunan. Ibig sabihin, nababaluktot at nababali talaga sila. Sa tingin ko, mas kaunti ang thermal bridges dahil dito. Tatakpan natin yan ng kung anuman. Matagal na rin akong di bumisita kay Constantine, kaya agad akong in-update na kaibigan ko sa mga bago niyang istruktura na 90% ay gawa sa Penaplex tulad ng paborito naming paraan. Ito ay isang kabinet bodega na gawa sa extruded polystyrene foam na may kapal na 30 mm. Madalas, itanong ng mga tao kung gaano kakapal. Dati, 100 mm yon. Dito, 30. Makikita rito ang mga natira. Hindi ko pa naayos ang istanteng ito. Sinubukan ko pa ito. Sa channel na Bati na Usad Ba, pwedeng panoorin ang pagsubok sa istante. Ilang kilo ang kinaya nito? Sinubukan ko gamit ang mga pinaghalong semento. Marami ang kinaya nito. Mas marami kaysa inaasahan ko, gusto kong sabihin. Gawa ito ng buo sa XPS. May ginagawa kaming construction sa pangalawa ay ibig kong sabihin sa ikalimang palapag. At pagkatapos nito, hindi ko alam kung sino pang magkakaroon ng alinlangan. Pati na rin ang istante. Wala rin itong palitada, kagaya dito. Dito, kung saan iginuhit ang mga tabla, halos 20 mm ang sukat dito. Mga ganon, oo, mga 15-20 siguro. Arc beton ang ibinato. At doon naman, basta ganito lang. Bagong gawa gamit mesh, pero dito pwede kahit wala. Kailangan ko kasing ubusin ang pandikit at malapit na noon ang taglamig kaya hindi natapos ang mga pinto. Sana matapos ko ngayong taon. Umaasa akong matatapos ko lahat ng nasimulan ko ngayong taon. At magsimula pa ng mas marami.
Kapag mas marami kang sinimulan, mas madalas kang makakatapos. Nasa antas ako ng ikalawang palapag at ikaw naman ay nasa antas ng ikatlong palapag. At ano mo yan? Dito ilalagay ang ikatlong palapag. Grabe, parang drone shot pero sa Belarus, bawal na yan kamakailan. Sa totoo lang, tanawin ito mula sa ginagawang bubong. At hindi pa ito ang pinakamataas. Si Constantine ay gumagawa ng video tungkol sa pagtatayo ng ikalawang palapag na malapit na lumabas o baka nasa channel na Bati na Usad ba na. Nandun din ang ikatlong palapag. Oo, nandun. Ito. Pangalawa, kaya siguraduhin mag-subscribe kayo at sigurado magiging updated kayo. Pinakabanan na lugar. Bagong pagawaan gamit ang Pinoplex. Lihim na tagapak-imprenta. Lihim na tagapag-imprenta? Oo. Palihim akong nag-iimprenta. Oo nga. Dito, ang pangunahing ginagawa namin ay mga palamuti sa metal. Gumagawa kayo ng barya? O barya. O Para sa bagong sigla sa konstruksyon, kitang-kita na naghanda talaga ng materyales ang kaibigan ko. Mahusay na, pinagsasabay ni Constantine ang paggamit ng makabagong kasangkapang may baterya at lumang kasangkapang walang baterya. So itong biga na ito, kung tama ang pagkakaintindi ko, ay ipinako sa tubo. Tama ba? Oo, kailangan natin palakasin ito at magdagdag ng suporta. Oh. Ngayon, kahit paano, napalakas na ang mga sulok. Oo, itong sulok at itong sulok, nagawa mo na. Yung isa pa, at dun din napalakas na maayos, maganda. Nagmarka na ako dito ng simetriko para nandito rin banda. Minarkahan ko na ito at maayos ko nang ginagamit ang lapis na ito. Para di bumagsak ang ikalawang palapag. Hindi, ang dapat mo na lang ipag-alala ay yung pangatlo. Sige, ikwento mo ng maikli, paano itinayo ang bahay na ito? Minsan sa channel na Pes ni Yasi Kosiaka, nakita ko kung paano siya gumawa ng banyo. Kaya ginaya ko ang teknolohiya niya, pati pader. Siya, ibig sabihin ikaw, matagal mo rin akong kinumbinsi na gumawa ng pinto. Naalala ko kung paano nagsimula lahat, natutuwa ako at naintindihan kong gumagana ang teknolohiya. Ano nga ba talagang nangyari? Extruded na polystyrene foam? Pinagpatong-patong ko ang mga piraso gamit ang foam at pandikit, pinagdikit lahat, nilagyan ng insulation na pandikit, mesh at pagkatapos ay pinahira ng mortar. At saka, sa ngayon, ganyan muna. Maglalagay pa naman ng palitada para mas makapal, mas matibay at mas maganda. Sa tingin mo ba, kulang pa rin ang tibay ng mga pinalakas na layer? Bakit kailangan pang palitada? Sa totoo, hindi pa yan tama ang proseso. Kalahati pa lang ang nagagawa. Ewan ko, parang hindi tinatapos ng tao. Panuorin ang videos ko. Akala nila tapos na agad, pero hindi pa pala lahat. Sa halos lahat ng video ko, nababanggit ko na kailangan maglagay ng palitada. Kadalasan, iniisip ng iba na mahina lang ito, pero ang tinutukoy ko ay konkretong palitada. Ibig sabihin, kapag makapal ang layer at medyo iba ang halo, mas maraming semento at dapat itong palakasin gamit ng mesh o bakal na wire, mas matibay talaga siya. Ano naman ang silbi ng unang layer na ito? Itong pampalakas na layer? Grabe, oo, noong nagtatayo ako, malakas ang hangin. Nagsimula akong maglagay, tingnan mo, hindi pa siya dumikit. Nagsimula ng itulak-tulak ng hangin, gumagalaw-galaw. At kapag nilalagyan mo ng pampalakas, mas matibay na siya. Gumawa ka ng 2 layer na tig-60 sentimetro, kaya naging 1.2 metro ang taas nilagyan mo ng 1 metrong mesh, mas matibay na siya. Tapos, unti-unti siyang tumataas, 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 at sapat na ang tibay niya. Sapat na. Kahit saan, pati pinto, banyo, kulungan ng aso, kabinet, kamalig, lahat. Kahit ang partition dito sa bahay kapag nilalagyan mo, kitang-kita mong tumitibay talaga. Kapag manipis ang materyales, hindi agad halata.
Pero kung 30 lang, umuuga siya. Kapag nilagyan ng mesh, hindi na masyadong maluwag. Dagdagan pa ng plaster o dekorasyon, mas maganda at matibay. Sa tingin ko, kailangan talaga yon. Hindi ko alam kung sinong nagsasabing sapat na yon, pero mali yon. Makabagong bahay ng aso mula sa Penoplex ni Zulik. Si Constantine, mula nang makakilala kami, ay sumikat hindi lang sa YouTube, kundi pati sa iba't ibang TV channel na madalas din bumisita rito. Kinikilala ng telebisyon sa Belarus ang mabubuting tao. At kapag interesado na sila, alam nyo, seryoso na ito. May mga taniman na maayos ang pagkakaayos. Si Constantine, isang makabagong tagapagtayo at masigasig na hardinero, ay nagbahagi ng karanasan sa pagpapatubo sa greenhouse. Hindi rin ako nagpahuli. Ibinahagi ko ang amin bagong karanasan sa pagtatanim ng blueberry. Hindi naging matagumpay ang unang subok namin, kaya ngayon sinunod namin ang siyentipikong paraan. Maghuhukay ako ng butas na 80 cm ang diameter at 50 cm ang lalim. Dahil kailangan ng blueberry ng maasin na lupa, nilagyan ko ng polyethylene na plastic ang gilid. Sa pangalawang halaman, gumamit ako ng murang plastic na palanggana para i-isolate. May diameter itong 60 cm dahil wala akong mas malaking palanggana. Nilagyan ko ito ng dekalidad na pit. Sa Belarus, bansa ng mga latyan, ilog at lawa, hindi kami naubusan ito. Naglalagay ako ng pit at pine needles sa ilalim. Iyan ang kailangan ng blueberry na mahilig sa maasim na lupa. Budburan ng fertika, mga 3 sa 10 gramo bawat halaman. Pagkatapos, tumulong na ang asawa ko. Mababaw ang ugat ng blueberry, kaya malagang ilatag ang mga ito ng maayos. Salit-salitin ang pine needles at lupa. Pagkatapos magtanim, lagyan ng mulch na pine shavings. Ang mga pine needles mula sa ating hardin, sa tingin ko, dahil sa inyaalay na palanggana, mas magiging protektado ang halaman at mukhang mas maayos na rin ang pagtatanim ngayon. Gusto ko marinig ang opinion niyo rito. Matagal nang hindi luho ang paggamit ng coniferous na halaman sa pagpapaganda ng ating mga landscape. Nalaman kong isang mahalagang tuntunin, huwag ilagay ang abono sa puno mismo, kundi sa paligid ng canopy kung saan naroon ang sumisipsip na ugat. Pagkatapos ng unang ulan o dilig, agad itong tatalab. Hindi ko rin pinabayaan ang mga coniferous sa Arden. Sa tulong ng natirang ilalim ng ginamit na palanggana, maaari mong, halimbawa, sanayin ang iyong kakayahan bilang DJ. Si Constantine, in-order niya agad ito. At ano ba talaga ito? Isang harugtong lang ba o bahay? Sa akin ito ay isang karugtong lang, kung baga parang dagdag na itinayo ko lang ngayon. Kung isa sa alang-alang, hindi lang ang karanasan ko, kundi pati na rin ng mga taong umulit at gumawa gamit ang 50 mm, lahat ng ginawa nila ay matibay, gumagana at nananatili pa rin. Ngayon, gagawin ko sana itong hiwalay na istruktura at medyo iba, pero dito kasi nakakabit pa rin ako sa main house. Sa totoo lang, ito ay isang karugtong lang, kaya may ilang mga teknolohiya na kailangan kong baguhin habang ginagawa para mayugnay sa pangunahing bahay. Katulad ng ipinakita ng eksperimento sa biga, sinadya ko talagang kunan at gawin yon para hindi na ulitin ng mga tao. Kung nasira na, bakit mo pa ulitin kung may mas madali namang paraan? Noong ginagawa pa lang ang karugtong na ito, mas mahal talaga ang kahoy nun. Parang doble pa ang presyo sa amin nun. Kailan ba ito nangyari? Anong taon? Oh, Tama napanindigan ko ang lugar. Hindi siya mura noon, pero unti-unting bumabang presyo. Ngayon, medyo katanggap-tanggap na. Minsan pa nga mura na. Ayan, nagawa na ito. Pero grabe, sa ganitong tabla na nabili ng tig-46 rubles na Belarusian, parang libre na rin ito. magkano yun sa Russian dollars? Sa Russian dollars, mas mababa pa, $15 lang ang bili sa Russian rubles. Seryoso ba, San? Alam ko, 46 ang kailangan, ilan pa ba? Pinagdugtong-dugtong na lahat, sabi nila doon. Na ito raw, yung foam daw ang nagdadala. Pero dito, wala ni isang pako. Lahat ay sa foam lang. Itong piraso na to, kami ang naputol, ayon, nasa pinto na. Mas mabubutas ko pa ang pader kaysa ang otobina. Napansin kung may mga partisyon na sa loob. Dati, isang espasyo lang. Ngayon, mas matibay na ang istruktura.
Siyempre, pinapatibay nito, pero nadadagdagan din. Ang living space, mga sulok kung saan pwedeng matulog, mga higaan, at para sa akin mahalaga na dito ay mapagkasya ang mas maraming tao hanggat maaari. Hindi ko itinuturing ang sarili ko na eksperto at sinasabi ko na kung gagayahimin niyo ako, pananagutan ninyo yon. May mga nagsisi na. Sa akin o sa ginawa nila, Sa ginawa nila at sa iyo rin, ako siguro oo, pero yung mga gumawa noon, hindi ko pa narinig na ganon. Sa halip, nagyayabang pa sila. Na pala, sa Telegram channel na Batina Usadba. Doon, may mga gawa, nagbabahagian sa chat ng mga interesting na litrato at trabaho at may mga taong gumagawa o nagtatayo. Sa Chelyabinsk, may nagpadala sa akin ng litrato sa VK. Dalawang palapag na bahay na walang frame at mukhang hindi pa kumpleto ang fiberglass mesh. Parang sa loob o labas lang nilagay. Natapos niya at nakatayo pa rin. Nakatagal ng taglamig, alam mo naman, Chelyabinsk. Sa pagkakaalam ko, mas maraming niebe doon kaysa sa amin. ibig sabihin, labas ng bahay malamig. Да. Isang gusaling nakahiwalay. Pakipaalala mo ang tukol sa sukat ng buong gusali. Walot mahigit sa halos 5 metro bahay talaga. O karaniwang kahoy na bahay, parang 6 sa 6 pero hindi talaga 6x6, mas maliit siya. Sa huli, 6x6 siya base sa mga troso pero sa aktual medyo mas maliit pero para sa akin 6x6 pa rin. At ayun, Ibig sabihin, itong bahay na ito, tapos may idadagdag na kahoy na bahagi. Parang kung titingnan mo sa sukat, mas malaki pa yung idadagdag kaysa sa mismong bahay. oo ganun na, medyo mas malaki pero konti lang. Pagbuo ng balangkas na pinaplano ni Constantine na patibayin gamit ang extruded polystyrene foam, nagboluntaryo tumulong ang kaibigan niya si Victor, eksperto sa paggawa ng mga balangkas ng bahay. Sa likod mo ay ang bubong ng lumang bahay. Ano ang mangyayari dito sa susunod? Tulad ng lahat ng bagay sa planetang ito, pansamantala lang ang bubong na yan, kaya balak din naming gibain ito sa lalong madaling panahon. Kailan? Hindi ko pa alam. May mga kahangahangang pagbabalans akong nakita doon. Ibig sabihin ba nito na magtatayo ka o mas tama, nagsisimula ka na magtayo? Ang ikalawang palapag ay gagamit ng balangkas na teknolohiya at extruded polystyrene foam. Paano mo naman ikakabit ito dito sa troso? Hindi ko maisip kung paano pa iba. At saka yung pangalawang palapag, parang atik siya, hindi naman talaga diretso kumbaga. Magmumukha siyang parang buo talaga. O paano ko ba ipapaliwanag, hindi ko rin alam. Pero mas malaki siya ng kaunti kaysa sa pangatlo. Pinakamalaking bahay sa baryo. Sa huli, Ibig sabihin, sa lawak. sa taas, sigurado yon. Pero sa laki ng lugar, hindi ko alam. Baka pwede nating bilangin mamaya ang kabuang sukat. Sa ngayon, mahirap itong tukuyin. Ang bilis ng konstruksyon, di ko na kayang bilangin ang nabiling metro kwadrado. Oo, gusto ko ang kinalalabasan. Gusto ko ang nagiging resulta. Matibay na ang balangkas, pero dagdagan pa natin ng extruded polystyrene foam para mas tumibay pa kasi mas mataas ang lakas nito kumpara sa iba. Sapat na ang tibay. Sa tingin mo, ganitong mga sahig, hindi naman yan gumagalaw. Ikaw nga mismo ang naglalakad dyan. Dito, ang plywood ay nakakabit lang gamit ang 3 tornilyo, mga 3-4 lang para hindi tangayin ng hangin, para hindi gumalaw o bumagsak. Maglalagay pa tayo ng soundproofing, pero hindi ko pa napagpapasiyahan kung anong materyales ang gagamitin. Ang kusot ay hindi ganoon kaganda para sa soundproofing, pero baka damitin ko pa rin sila kung wala akong maisip na ibang ilalagay sa loob. Baka yon na lang ang ipuno ko sa loob. Ibig sabihin, uulitin mo pa lahat ng ito. Syempre, kailangan mo munang lagyan ng pansamantalang daanan para makalakad ka ngayon. Dito naman, bakit walang mga beam o harang? Kasi dito, hindi talaga dapat lagyan. Bakit? Dahil dito ay may second floor na bukas at dito dadaan ang hagdanan. Hugis L. Sa gilid ng hagdanan ito ilalagay. Oo, nagbibigay din ito ng dagdag na tibay, sa totoo lang, sa mga pader. Sa simula, plano talaga ito. Dapat may hagdanan dito, katabi ng bintana, tapos mga kalahating metro o 1 metro, mula doon magsisimula na ang hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Ganon talaga ang plano ko. Sa simula pa lang ay dito talaga dapat ilalagay ang hagdanan at hindi na ito nabago. Simula nun. Ang tanging maaring magbago ay ang teknolohiya ng paggawa kasi hindi ko pa talaga napagpapasyahan kung anong materyales ang gagamitin ko.
Karaniwan, gusto ko na maayos at komportable, kaya 15 sa 30 sentimetro ang gusto kong gawin na sukat ng mga baitang para maging maayos ito. Ibig kong sabihin, 15 sentimetro ang taas at 30 sentimetro ang lapad ng baitang para komportable ang pag-akyat. Habang ini-install ang balangkas ng ikalawang palapag, tinanggal, tinabas at ibinalik sa dati ang moisture-resistant na plywood sa gilid. Mas malamig dito kaysa sa itaas. Bakit? Dahil nasa ibaba tayo. Hindi, dahil may insulation dito. Mainit-init lahat kaya sa taglamig mas mainit dito. Oo nga, tuwing malamig tulad ngayon, pumapasok ako rito dahil mas mainit dito kaysa sa labas. Kahit may bintana at hangin, nagugulat pa rin ako. 100 milimetro ng extruded na styrofoam. 100 milimetro gano, kaya ka-epektibo ito sa init kumpara sa kahoy. Hindi ko rin alam, mas mainam sigurong ikumpara sa ladrilyo. 2.5 metro ng ladrilyo. Pero mas matibay ito kaysa sa ladrilyo. Tignan mo kung saan nauuwi ang tradisyon. Ladrilyo? Ano yan? Ano to? Ito. Tradisyonal na luwat ito, inirekomenda sa akin bilang materyales sa bahay. Kita nyo, anong nangyayari? Hindi ko nire-rekomenda. Naalala ko, nagyayabang ka pa dati tungkol sa pintuang gawa sa extruded polystyrene foam. Ano na ang nasa likod niya ngayon? Hindi ako nagyayabang, nagbabahagi lang ako ng karanasan. Ipakita mo na. Sa likod niyan ay ang paliguan. O paliguan. Ngayon, pansamantala lang inilagay dito ang bangkong ito. Ganun nga, oh. Ito ay parang estilo ng kuweba. Oo. Ganoon talaga ang plano, parang nasa kuweba. Wala pa akong nailagay na ilaw dito, kasalukuyan pang kinokonekta ang lahat. At ano pa ang dapat kong ikwento? May mainit at malamig na tubig dito. Ayos ang shower, may boiler na. Meron ding stretch ceiling na gawa sa lumang bedsheet. Anong ibig mo sabihin? Bedsheet yan. Anong bedsheet? Luma, sobra. Talaga? Oo, astig. Paano mo nagawa yan? May video sa channel na Batya na Usadbe tungkol dito kung paano ko ginawa. Hindi naman mahirap ang teknolohiya. Medyo madumi lang at pwede kang magkalat. Kumot ba yan? Oo, hindi. Yan ay extruded polystyrene foam. Ayos lang. Iba sana ang plano kong gawin. May ilang pagbabago pero halos pareho pa rin ang plano ko noon at gusto ko naman ang kinalabasan. May nagtatanong kung paano linisin o hugasan ito. Ginamitan ko ng Karcher at dinagdagan pa. Oo, gamit ang high pressure washer kung kailangan talaga. Ang sahig ay gawa sa tagpi-tagping tiles na hindi ko irerekomenda, hindi dahil sa masama o may problema, kundi iba lang. Ang problema lang ay matagal at mahirap gawin ito dahil kailangan maghanap at mag-ayos. Maraming oras ang ginugol ko rito. Ibig sabihin kung uulitin ko pa, hindi ko nagagawin ulit ang trabaho na ganito. Tinuturo mo gamit ang paa mo. Logo nyo ba yan? Siya lang ang nagladay nito sa sarili niyang villa. Si Tyson, yung boksingero, naalala mo siguro. At ito na ang pangalawang tao. Si Constantine? Sabi ni Obasinus, oo, pero kailangan pa rin nating gawin ito. Dahil sa konstruksyon, ginagamit dito ang mga bagay sa maling paraan. Dito ako natutulog. Oo, ano to? Ito ang pahingahan sa paliguan. Maginhawa ito ngayon habang ginagawa pa yung ibang lugar na pwedeng tirhan. Kung hindi ka nagpapaligo, pwede kang matulog dito. Bago ang mga kahon, Dito rin, maginhawa kasi may bide. Gusto ko sanang mag-spray kaso walang mapag-sprayhan. Oo, pwede naman ako mag-spray. Mahilig ka ba sa kalinisan? Gusto ko talaga ng bide. Paalala, ang kaibigan ko ay ama ng mga lalaki. Sinasabi nila na hindi ko pinapakain o sobra ko namang pakainin ang mga bata. Naalala ko ang biro tungkol sa mga komsumol. Upang matupad ang pangarap ko magpatayo ng komportableng bahay sa probinsya para sa pamilya. Namumuhay halos ermitanyo ang kaibigan ko habang ang asawa at mga anak niya ay nasa lungsod bayani ng Minsk. Ang sining, lalo ng paltatayo, ay may kasamang sakripisyo. Sa mga plano ni Constantine, nais niya magtayo ng agro, eco, gastro hacienda dito.
at halos kumpleto na ang infrastruktura. Ang buhay ay puno ng pagbabago at plano ng kaibigan ko na tapusin ang pagpapatayo at ilipat dito ang pamilya niya mula sa mausok at maingay na metropolis. Ang sikat na pag-iikot sa umaga. At ang konstruksyon ay sa wakas ay mabilis na umusad na syempre labis na kakatuwa. Bihasa si Constantine sa konstruksyon at klasikong pamamaraan kaya alam niyang mahusay kung paano at saan makakatipid. Halimbawa, mas mura ang mailing tabla para sa terasa kaysa sa mahaba at kung maayos ang pagkakalagay, mas maganda pa itong tingnan sa hinaharap. Hindi ko rin mapigilan sumali sa paggawa sa sariwang hangin para mapabilis ang katuparan ng pangarap ng kaibigan. At natutupad na agad ang isang bahagi nito. Malilim na terasa na may maganda at bagong sahig. At ganito na nga, mga apo, mga anak, at ikaw ay matanda na at mahinap. At heto na siguro ang unang exhibit ng magiging pribadong gallery sa baryo. Binubuo ng aking kaibigan at ang instant na pagkain, napakahalaga ng mga ito para sa tamang nutrisyon habang nasa konstruksyon. Oo, totoo pala. Mga tornilyo. Hindi ako nakakakain ng sapat at maayos, pero gusto ko pa rin ng masarap. Ayon sa artikulo, tinantiya ko kung magkano na ang nagastos ko sa bahay na proyekto ko nagkakahalaga ng $1,000. Sa palagay ko, magugulat kayo. Nasa ibaba ng video ang link ng mahalagang video na ito. Malaki rin ang oras na inilalaan ni Constantine sa papapahinga si Constantine araw-araw. I-like na yung video, mag-subscribe kayo sa channel, sa page niya Shikoshaka Butina Usadba, pati sa Chentik, Tofi, Instagram. Lahat ng link ay nasa ibaba. Pindutin din ang kampanilya para updated kayo. Naway magari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat.